Ang Chinese movie na Curse of the Golden Flower ay ipinalabas noong December 2006. Sa panahon ng 10th century at Tang Dynasty sa China, abala ang lahat ng mga tauhan ng Imperial Palace sa paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng Chongyang Festival. Maging ang asawa ng Emperor na si Empress Phoenix ay abala rin sa paghahanda sa sarili, dahil sasalubungin nila ang pagbabalik ni Emperor Ping na galing sa gyera ng ilang taon, para pangunahan ng taunang selebrasyon ng festival. Maya-maya dumating ang pangalawang anak ni Empress Phoenix, na si Prince Yu. Masaya nitong ibinalita sa ina na darating din si Prince Jai. Pero nabigla ang Empress nang sabihin rin ni Prince Yu na hihingi ng permiso sa Emperor si Prince Wan, para lumipat ng tirahan sa Qingzhou. Dali-daling tumayo si Empress Phoenix para puntahan si Prince Wan, pero habang naglalakad sila, naramdaman na naman ng Empress na nahihilo siya at nanginginig ang kanyang katawan, nang mawala ang nararamdaman muli siyang nagpatuloy sa paglakad. Nagulat si Prince Wan sa biglaang pagdating ng Empress, agad namang nagbigay galang ito sa ikalawang asawa ng Emperor. Si Prince Wan ay anak ng Emperor sa unang asawa na matagal nang patay, at si Prince Wan ang nakatakdang papalit sa pwesto ng Emperor. Si Empress Phoenix ang sumunod na asawa ng Emperor, nagkaroon ng anak ang Emperor at Empress na sina Prince Jai at Prince Yu. Pinaalis ng Empress ang mga tauhan nito, sinabi ng Empress na tutol siya sa plano ni Prince Wan na umalis sa palasyo. Yumakap ang Empress pero lumayo agad si Prince Wan. Isa sa dahilan ni Prince Wan na kaya ibig umalis ng palasyo, ay ibig na nitong tapusin ang 3 taon ng bawal nilang relasyon ng Empress. Pero hindi mahal ng Empress ang Emperor, kundi si Prince Wan ang ibig nitong makasama habang buhay, kaya hindi papayag ang Empress na magkalayo sila. Pabalik na si Empress sa kanyang kwarto nang salubungin siya ng mga serbidora, kasama ang anak ng Imperial Doctor na si Jiang Chan, na dala-dala ang araw-araw na gamot ng Empress. 10 taon na ring umiinom ang Empress ng gamot, pero itong ilang araw na lumipas bigla siyang may kakaibang naramdaman. Sa hapon nakahanda na ang lahat sa pagsalubong sa Emperor, kung saan naroon lahat ang mga opisyal, mga tagapangasiwa ng palasyo at mga kasundaluhan. Subalit hindi dumating ang Emperor, nagpadala ito ng mensahe na hindi matutuloy muna ang kanilang pagdating dahil umiba sila ng direksyon. Sa official inn pumunta ang Emperor kung saan nauna nang dumating doon ang anak nito kay Empress Phoenix na si Prince Jai. Alam ni Prince Jai na malayo ang loob sa kanya ng amang Emperor dahil mas paborito nito si Prince Wan. Ibig ng Emperor sabay na sila ni Prince Jai bumalik sa palasyo, pero bago sila umalis, sinubok muna ng Emperor ang kakayahan ng anak sa paghawak ng tungkulin. Sa paglalaban ng mag-ama, inilabas ni Prince Jai ang lahat ng kaalaman sa paghawak ng sandata, para mapabilib lang nito ang ama. Subalit hindi siya umubra, mas bihasa pa rin ang Emperor sa labanan. Nagpaalala ang Emperor sa mga naunang ginawang pagkakamali ni Prince Jai, at pinangaralan nitong huwag gagamit ng dahas para maangkin lang ang isang bagay. Never take by force what I don't give. Father's wise words are acknowledged. Kinabukasan magkasama nang bumalik sa palasyo ang Emperor at si Prince Jai, tuwang-tuwa si Empress Phoenix nang makita ang anak. 3 taon din na hindi nakita ni Prince Jai ang ina, kaya una nitong kinumusta ang kalusugan ng ina. Sinabi ng Empress na maayos ang kanyang kalusugan at wala siyang problema. Samantala nasa palasyo na rin ang Emperor, nasa isang parte ito ng palasyo kung saan nagpapahinga, ibinulong ng Imperial Doctor na sinunod na nito ang inutos ng Emperor. Makalipas ang ilang araw napansin ni Prince Jai na naging mahilig mag-burden ng chrysanthemums ang Empress, sinabi ng Empress na gagamitin niya ang mga napagburdahan para sa festival. Pero maya-maya biglang nahilo at nanghina ang Empress, labis nag-alala si Prince Jai para sa ina. Pinuntahan nito si Prince Wan at tinanong kung may alam ito sa karamdaman ng Empress, sinabi ni Prince Wan na ayon sa Emperor at ng Imperial Doctor, anemia ang sakit ng Empress. Ang hindi alam ng magkakapatid at ng Empress, 10 araw nang nakakalipas sa paggawaan ng gamot sa palasyo, sinabi ng Imperial Doctor sa kanyang anak na si Jiang Chan, na iniutos ng Emperor na ihalo sa nilulutong gamot ang black fungus. Isang klase ng nakakalasong mushroom na galing pang Persia, kapag ininom ng 1 buwan masisira ang utak ng tao at mamamatay.
Tutol man si Jiang Chan pero wala itong magawa dahil papatayin sila ng Emperor kapag hindi sumunod, o may ibang makaalam. Ilang araw bago ang Chongyang Festival kailangan magtipon-tipon ang pamilya ng Emperor para ibigay ang kanilang mga kahilingan. Sa isang mataas na terrace na sa paniniwala nila, ito ay nagsisimbolo ng katatagan at magandang pagsasama. Humiling si Prince Wan na payagan siyang pumunta ng Qingzhou, para maranasan niyang mamahala ng ibang lugar, pero hindi sumagot ang Emperor. Si Prince Yu hiniling na siya na ang mamahala sa Imperial Guards ng palasyo. Hindi pumayag ang Emperor dahil wala pa sa kakayahan ni Prince Yu ang humawak ng mga kasundaluhan, bagkus ibinigay ang tungkulin kay Prince Jai. Nalaman ng Emperor na hindi inubos ng Empress ang gamot, kaya nag-utos ang Emperor na inumin ni Empress Phoenix ang natira. Tumutol ang Empress na uminom, dahil sinabi nitong wala siyang sakit. Inutusan ng Emperor na lumuhod ang tatlong anak hanggat hindi umiinom ang Empress, walang nagawa ang Empress kundi sumunod muli sa kagustuhan ng Emperor. Matapos noon lalong nadagdagan ang pagkamuhi ng Empress sa asawang Emperor, walang ibang iniisip ang Empress kundi ang makawala sa malupit niyang asawa. Kinagabihan ipinaalala ng Emperor na bago ang festival ay gugunitiin muna nila ang anibersaryo ng pagkamatay ng ina ni Prince Wan. Sinabi ng Emperor na namatay ang ina ni Prince Wan sa panganganak, na nagkataon na nasa gyera ang Emperor noon, kaya hindi niya naalagaan mula pagkabata si Prince Wan. Nagtanong ang Emperor kung sang-ayon si Prince Wan na si Prince Jai ang humawak ng Imperial Guards. Sinabi ni Prince Wan na tama ang desisyon ng Emperor, mas may kakayahan si Prince Jai na humawak ng mabibigat ng tungkulin, papayag din si Prince Wan na si Prince Jai ang gawing tagapagmana ng Emperor. Humanga ang Emperor na hindi isang gahaman sa kapangyarihan ang paborito niyang anak. Ang hindi alam ng Emperor kaya ayaw ni Prince Wan na manahin ang pwesto ng Emperor, dahil mas gusto nitong pumunta sa ibang lugar at doon manirahan kasama ang lihim nitong karelasyon na si Jiang Chan. Nakarating sa kaalaman ng Empress na may kasamang babae si Prince Wan, dali-dali itong pumunta sa lugar ni Prince Wan, at nakumpirma nito ang hinala na kaya ayaw na sa kanya ni Prince Wan dahil may iba na itong kinagigiliwan. Sinabi ng Empress na ang parusa sa pagpasok ni Jiang Chan sa chamber ni Prince Wan na walang tamang pahintulot, ay pahihirapan at sisirain ang mukha. Pero dahil sa pagmamakaawa ni Prince Wan, pinagbigyan ito ng Empress na hindi naparusahan si Jiang Chan. Nang gabi ding yun isa pang lihim ang nalaman ng Empress, dumating ang inutusan ng Empress na mag-imbestiga. Si Jiang Shi ang asawa ng Imperial Doctor at ina ni Jiang Chan. Sinabi ni Jiang Shi na nadiskubre niyang may halong black fungus ang gamot na iniinom ng Empress, na ang epekto ay para sirain ang utak ng tao. Hindi kinuha ni Jiang Shi ang mga perlas na bayad ng Empress, ibig lang ni Jiang Shi na makaganti at ibunyag ang masamang gawain ng Emperor. Nang papaalis na si Jiang Shi, nakita siya ni Prince Wan at hinabol. Sa pag-aakalang isa itong masamang tao gumamit ng lakas si Prince Wan para mapigilan si Jiang Shi. Hindi makuhang sakta ni Jiang Shi si Prince Wan kaya di nagtagal na huli na siya ng mga tauhan ng palasyo. Dinala ni Prince Wan si Jiang Shi sa Emperor. Nang makita ni Emperor Ping ang mukha ni Jiang Shi nagulat ito at agad pinalabas lahat ng kanyang tauhan. Si Jiang Shi ay ang unang asawa ng Emperor at ina ni Prince Wan, pero lumalabas na malaki ang galit ni Jiang Shi kay Emperor Ping. 25 taon nang nakakaraan, kapitan pa lang ng army noon si Ping, dahil sa pangarap ni Ping na maging Emperor sinabi nitong patay na ang kanyang asawa, para mapakasalan ni Ping si Empress Phoenix, na anak ng hari ng Liang. Ang totoo buhay pa si Jiang Shi, pinakulong lang ni Ping si Jiang Shi at lahat ng angka nito, pero nakatakas sa kulungan si Jiang Shi at nagtago hanggang mapang-asawa ng Imperial Doctor. Ganun pa man inilihim ni Jiang Shi ang kanyang tunay na pagkatao, kaya kahit ang bago niyang asawa at kanyang anak na si Jiang Chan ay walang alam sa nakaraan. Sa kabila ng kasalanan ng Emperor kay Jiang Shi, ayaw pa rin ni Jiang Shi na malaman ni Prince Wan ang lahat, dahil siguradong magugulo lang ang buhay ni Prince Wan. Para maitago ng Emperor ang iskandalo, itinalaga ng Emperor ang asawa ni Jiang Shi na Imperial Doctor bilang Governor ng Suzhou Province. Agad na lumikas ang Imperial Doctor at si Jiang Shi kasama ang anak nila, nanuluyan muna sila sa official inn bago pupunta sa itinalagang lugar. Samantala ay pinakita ng Empress kay Prince Jai ang black fungus na 10 araw nang inihahalo sa gamot, para unti-unting lasunin ng Empress. Nagalit si Prince Jai sa ginagawa ng Emperor. Kaya pumayag si Prince Jai na tumulong sa pinaplano ng Empress. Nang malaman ni Prince Wan na nasa official inn pa ang Imperial Doctor, agad itong umalis ng palasyo para puntahan si Jiang Chan.
Pero habang kapiling ni Prince Wan si Jiang Chan, nagtanong si Prince Wan tungkol sa kalagayan ng Empress. Sinabi ni Jiang Chan na abala sa pagboborda ang Empress, nagpagawa pa ito ng mahigit 10,000 binordang chrysanthemums at ibinigay sa General ng State Army. Kinabahan si Prince Wan kaya dali-dali itong nagbihis, sigurado siyang may pinaplanong hindi maganda ang Empress, dahil hindi ginagawa dati ng Empress ang makipag-ugnayan sa General ng State Army. Nagulat si Jiang Shi nang makitang kasama ng anak si Prince Wan sa silid, sa pagkabigla sinigawan ni Jiang Shi na lumabas si Prince Wan. Ganun pa man nagmamadali nang bumalik papuntang palasyo si Prince Wan para kumprontahin ang Empress. Pinagbawalan ni Jiang Shi ang anak na makipagrelasyon kay Prince Wan o makipagkita pa. Litong-lito si Jiang Chan kung bakit tutol ang kanyang ina. Pero hindi ito nakinig sa ina, bagkus lumabas si Jiang Chan at sinundan si Prince Wan. Ipagtatapat na sana ni Jiang Shi ang katotohanan sa asawa, nang marinig nila ang pagdating ng panganib. Tama sila ng hinala dahil inutusan ng Emperor ang kanyang mga assassin na patahimikin sila, para hindi nila maituro na ang Emperor ang nag-utos na lasunin ng Empress, at hindi rin malaman ni Prince Wan na buhay ang kanyang ina. Sinubukan lumaban ng Imperial Doctor at ng mga tauhan, pero mas bihasa sa pagpatay ang mga assassin ng Emperor kaya naubos lahat ng kasama ng Imperial Doctor. Dumating ang Red Army ng mga tauhan ng Empress pero huli na dahil tanging si Jiang Shi na lang ang nakaligtas. Samantala pagdating sa palasyo ni Prince Wan nabigla ito sa nalaman sa Empress, na pinaplano ng Empress na patalsikin sa posisyon ang Emperor. Sigurado si Prince Wan na magmumukha siyang masama sa mga tao. Iisipin ng lahat na siya ang nagplano dahil gusto na niyang makuha ang pwesto. Ayaw ni Prince Wan na magtraidor sa kanyang ama, kaya sa sobrang galit ni Prince Wan kinuha nito ang isang patalim at sinubukang tapusin ang sarili. Hindi naging malalim ang sugat kaya nailigtas pa rin si Prince Wan. Hiniling ni Prince Wan na wag nang ituloy ang pinaplano ng Empress, pero hindi pumayag ang Empress, nagmamadali na ring umalis ang Empress bago pa dumating ang Emperor. Pero lingid sa kanila nagmamasid lang palagi si Prince Yu na alam ang relasyon ng dalawa. Ilang sandali pa dumating ang Emperor, ipinagtapat ni Prince Wan ang relasyon nila ng Empress, at ang pinaplano nito. Sinabi ng Emperor na matagal na niyang alam ang namamagitan sa Empress at kay Prince Wan, pero hindi niya magawang magalit kay Prince Wan, dahil alam niyang inakit lang si Prince Wan ng Empress. Kinagabihan habang abala ang pamilya na sinisimulan ng selebrasyon ng festival, dumating na sa palasyo si Jiang Chan. Nagtaka si Jiang Chan na tahimik ang paligid, pero nagulat siya nang atakehin siya ng mga assassin. Eksaktong dumating na rin si Jiang Shi at mga tauhan ng Empress, kaya nakataka si Jiang Chan sa mga papatay sa kanya. Nalaman ng Empress na dumating sina Jiang Shi at nasa panganib, kaya pumayag ang Empress na papasukin ang mag-ina. Nagalit ang Emperor sa desisyon ng Empress, ganun pa man nag-utos na lang ang Emperor na itigil ang selebrasyon at lumabas lahat pati mga bisita. Nang makaharap na ni Jiang Shi ang Emperor, sinabi ni Jiang Shi na alam niyang ang Emperor ang nag-utos na patayin sila. Ibinunyag ni Jiang Shi ang matagal ng lihim ng Emperor. Hindi makapaniwala si Prince Wan na si Jiang Shi ang kanyang ina. Sa sobrang pagkabigla ni Jiang Chan na magkapatid sila sa ina ni Prince Wan, tumakbo ito palabas at sinundan ni Jiang Shi. Pero sinalubong sila ng mga assassin at pinatay. Samantala isang scarf na may binordang chrysanthemums ang isinuot ng Empress, na nagsilbing hudyat para simulan ang plano nilang pag-aaklas laban sa Emperor. Mahigit 10,000 rebeldeng sundalo ang lumusog sa palasyo, na may gintong kasuutan at may scarf na katulad sa Empress. Sa pangunguna ni Prince Jai lahat ng tauhan sa palasyo na walang disenyong bulaklak ang damit ay pinapatay. Sa pangalawang tarangkahan ng palasyo, ang mga assassin ng Emperor ang unang nakasagupa nina Prince Jai. Di nagtagal na patay din lahat nina Prince Jai ang mga assassin,
Subalit bago pa sila makarating sa pangatlong tarangkahan ng palasyo, nagulat sila na may ginawang matataas na barikada ang mga Imperial Guards, at nakahandang humarap sa labanan. Habang nagkakagulo sa labas ng palasyo may iba ring plano si Prince Yu, kinuha nito ang isang espada at pinatay si Prince Wan. Sinabi ni Prince Yu na si Prince Wan at Prince Jai lang ang mahal ng Empress at Emperor, kaya papatayin niya ang Emperor para sa kanya mapunta ang trono. Pero nakahanda rin ang Emperor, mula sa itaas lumabas ang ilang assassin at isa-isang pinatay ang mga tauhan ni Prince Yu. Sa galit ng Emperor kinuha nito ang bakal na sinturon, walang tigil nitong hinataw si Prince Yu hanggang mamatay. Sa labas ng palasyo nag-utos ang general ng Imperial Guards na huwag sasaktan si Prince Jai, pero walang ititirang buhay sa mga rebeldeng sundalo. Matapos isara ang mga pintuan, nagsimula ng magpaulan ng palasyo ang mga Imperial Guards. Wala nang nagawa pa si Prince Jai habang nakikita niyang walang matakbuhan at isa-isa nang bumabagsak ang kanyang mga tauhan. Di nagtagal si Prince Jai na lamang ang natirang nakatayo, ibig pang lumaban ni Prince Jai pero dahil sa pakiusap ng kanyang ina, napilitan na lang itong sumuko. Inutos ng Emperor na lahat ng kasabwat sa pag-aaklas, at tauhan ng Empress ay parusang kamatayan ang ibigay. Sinabi ni Prince Jai na kaya siya nag-aklas ay hindi para agawin ang trono ng Emperor, kundi ibig niyang mabigyan katarungan ang ginagawa ng Emperor sa kanyang ina. Pero sinabi ng Emperor na patatawarin niya si Prince Jai, kung si Prince Jai mismo ang magbibigay araw-araw ng gamot ng Empress. Hindi pumayag si Prince Jai bagkus humingi ito ng tawad sa kanyang ina na hindi siya nagtagumpay. Saka biglang kinuha ni Prince Jai ang espada at tinapos ang sarili. Sa harap ng Emperor bumagsak si Prince Jai, walang makikitang pagsisisi sa Emperor. Sa mga oras na yun mas mahalaga sa kanya ang pagiging Emperor kesa sa pagiging ama. Nag-utos ang Emperor na alisin lahat ng bakas ng kaguluhan para hindi mapahiya ang palasyo. Sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng Chongyang Festival, mag-isa na lamang ang Emperor sa pagdiriwang habang nakaupo sa kanyang trono. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Rosalie Bernal ng Bagong Silang Caloocan City, Christopher Navas, Ayi ng Cotabato, Marilu Feliciano ng Santiago City Isabela, Giovanni Amang ng Cebu City, Claude J. Cosmod ng Pagadian City Zamboanga del Sur, Sharon Manalo ng Pinamalayan Oriental Mindoro, Bukari-Bukari ng Quezon City, Mendel Pag-Anaw, Alison Onson ng Riyadh Saudi, Eric Dinglasen, Fodslin Nakabi ng Kuwait, Reynaldo Tabios ng Jeddah Saudi Arabia, at kay Kuya Bals TV. Marami pong salamat sa inyong panonood, pa-like at pa-subscribe na lang po kami ng aming channel, ingat po kayo palagi.